Welcome 2025 mga ka-Werpapit. So nandito tayo ngayon no para magbibigay lang ako ng ng konting idea sa pagre-restore ng ating mga integrated amp no, yung mga Sakura, and then at ipapaalam ko lang sa inyo no. So medyo magbabago tayo ng konti ng content. So yung mga tungkol sa electronics, kasi alam naman natin ngayon napakarami ng vlogger, mga content creator no, sa mga YouTube channel or sa mga reels. So gagawa tayo ng debunk no, yung mga marami kasi sa ating sa ating mga content creator ay medyo lihis yung kanilang paniniwala sa katotohanan. Kaya gagawa tayo ng mga diskusyon na kung saan pag-uusapan natin no, for the better no, not for the worse na magsisiraan tayo no. So ganun yung gagawin nating content no. Pero by the way no, yung mga nabili po pala sa aming Shopee account sa Wewe Mini Enterprise no. So bisitahin nyo lang po, and then etong aking YouTube channel. So please subscribe, Werpapits no, and then sa aking reels ay Wewe Padilla. Okay, so konting review lang to mga ka-Werpapits no. Ibibigay ko lang yung tip no, dahil until now no, tong ating 502 ay marami pa ring mga newbie na hindi pa rin ganun na mamaster no, samantalang basic na lang po ito no. Okay, so etong 502 natin no, basically po yan no, ang malimit po nasisira diyan etong mga control niya no, yung mga potentiometer or volume control. Ayan, so malimit po yan no, talagang maintenance niyan. And then etong mga switches, so pwede naman natin to linisin, contact cleaner, pero much better kung mapalitan natin ng bago no. So dito pa lang yan sa ilalim. Eto naman hindi naman masyadong nasisira yung mic input natin no. And then no, sa ating sa ating mga paghihinang no, ayan, and then toto muna pakita ko no, malimit kasi yan sa ating mga integ amp na galing China no. Ayan yung mga jumper na bubulok yan, ayan no. So kukuha lang kayo ng mga stranded wire, ayan no, stranded na wire para may pang jumper. So papalitan nyo na rin yan no. And then ayan no, once na napalitan na natin yan, lalagyan lang natin yan ng ng epoxy reducer. So nabura lang no, nabura. Pero ang ginagamit ko is epoxy reducer no. Lalo na dito sa ating mga paste. Ayan. Tingnan nyo mga ka-Werpapits ha. So ayan. Okay, so eto naman mga ka-Werpapits no, patikim lang natin to sa taong 2025 no, dahil sobrang naging busy ako nung ng 2024, kaya halos hindi ako makapag vlog no, or makapaggawa ng content no. Pero ngayon sisikapin natin no, ibabalik natin ang ating channel na maging active. So kaya paki-share sa ating mga gusto pang matuto. Okay, so makikita nyo ayan no, naging klaro, nawala yung kanyang mga mga soldering plugs. Ayan. Epoxy yan epoxy reducer kung tawagin. So pwede din namang lacquer thinner. Ang pinagkaiba lang, makintab to pag natapos. Meron kasi pag natapos nyo lagyan ng ng chemical, lumalabo yung lumalabo yung board. Eto hindi, makintab siya. Ayan o. Okay, so yan yung mga tips natin no. Sa ilalim no, wala pong ibang sirain dyan, kundi yan, kalawang. So napaka basic nyan. And then etong mga control. So kaya dapat balikan nyo yung ating ating mga topic sa sa Werpapits natin no. Balikan nyo kung paano mag testing ng mga volume control, and then mga continuity ng switch no. So ang ibig ko lang sabihin, walang mahirap ho dito no, walang mahirap gawain, kundi halos lahat ay basic lang. So kagaya ito, nire-resolder lang yan. So i-resolder nyo lang mga ka-Werpapits no, yung mga naglulus. So hindi naman tayo aabutin ng
minuto or 10 minuto sa pag-ano niyan, pag-re-resolder. And then ito yung sa ibabaw, so yung pinaka-master and then selector. So ito din, no, ganun din. So ito yung maintenance natin diyan. Malimit masira yan. So kaya kailangan marunong kayo mag-testing yan. And then ito. So ito naman, once na na-overload natin yung speaker, no, yung selector ng ating speaker A and B, and then plus A and B, ito yan. Yan yung nasusunog. So ito hindi masyado nasisira yan. So pwede rin natin linisin ng contact cleaner yan, no. Okay, yan yung sa harap, no, sa harap. And then yan yung mga jack natin, no. Yun lang gagawin natin diyan. Resolder lang. Resolder, and then once na na-resolder, lilinisin natin ng epoxy reducer, and then babrasin, no. And then dito, no, sa pinaka main board natin, no, kung makikita ninyo, ayan, no, mga nagkakalakalawang. So ganun din yung procedure natin sa preamp natin, and then dito sa board. So parehas lang, yung mga nagkakalawang papalitan natin, no. Yung mga transistor na nabubulok, ayan, malimit tong mga transistor na to. Makikita nyo yan na mukhang buo pa, lalo na pag tiningnan sa ilalim. Pero yung mismong paa niyan bulok na or putol na, no. Malimit yan nangyayari or nagiging ano yan, nagiging output ng amplifier is mag-o-on, mag-o-off, mag-o-on, mag-o-off. So mga kalakalawang lang yan. So papalitan lang din natin, no. Kaya ibig ko lang sabihin, no, kung may konti kang alam sa basic electronics, so magagawa mo yung 502, no, 502, mga 739. So halos pare-parehas lang naman yan mga Kawerpa Pits, no. So yun lang, no, binabati ko lang kayo ng Merry Christmas and a Happy New Year, at sana maging masagana sa ating ang taong 2025. So intayin nyo yung aking mga i-upload sa ating YouTube at Reels. Salamat mga Kawerpa Pits.